Sa pagkapanalo nga po ng Dallas Mavericks kontra sa Washington Wizards, 130-108, nasaksihan nating muli ang vintage performance ni Klay Thompson matapos itong magtala ng 21 points sa kabuang 23 points sa loob lamang ng first quarter nang makagawa ito ng 7 3-pointer. Dahil sa napakainit na shooting, naging lopsided nga agad ang laro sa simula hanggang sa pagtatapos ng tambakan nila sa pinakamataas na 38 points ang kalaban. Kasabay nito ng napakagandang performance, may ilang mga analyst ang matapang na nagsabi na isang malaking pagkakamali na hayaan ito ng Golden State na umalis sa kanilang lineup. Kung pinigilan lamang at binigyan nga daw po ni Mike Dunleavy ng kontrata si Klay, maaari nga daw sana na makatulong pa ito sa kampanya kagaya na lang ng ginawa nito sa Mavs ngayon kung saan binuhat niya sa kabila ng pagtatamo ng injury ng kanyang mga kakampi. Ito rin naman ang mismong dahilan bakit bumaliktad na ang sitwasyon ng Golden State dahil wala nga silang ibang player na maaasahang tutulong kay Stephen Curry na siyang rason ng pagbagsak nila sa purok 11. Samantala, matapos nga po ang pagkapanalo ng Los Angeles Lakers laban sa Charlotte Hornets, na-extend sa 4 games ang winning streak at 6 na beses na nga silang nananalo sa huling 7 laro. Kaya umangat na sa top 5 sa standings ng West sa kasalukuyang record 26-18. Lumamang na rin naman sila ng isang game sa Clippers at naibaba sa 1 game na Denver Nuggets ang kalamangan. Ibig sabihin may pagkakataon na silang umangat pa at isa sa mga sinasabing dahilan ay ang improve ng husto ng kanilang depensa kung saan sila na ang pangalawa sa may pinakamataas na defensive rating simula January 15 sa pagkakaroon ng 102.8 points. Pero sa kabila ng paglakas ng Lakers ng depensa, hindi pa rin naman sila kompleto at hindi nga daw sila kontento. Plano pa rin naman nga po nilang bumuo ng Big 3 ni LeBron, Anthony Davis at Walker Kessler na sinusubukan pa rin kunin. Ito rin naman ang huling player na hinihintay ni Rob Pelinka para maging isang ganap na contender. Subalit ayon sa balita, hindi rin naman nila ito makukuha kung hindi sila papayag sa hinihinging offer ng Utah Jazz na 2 first round pick bilang kapalit nito. Ganyan nga kalaki ang offer ng Jazz sa Lakers kaya di sila nakapagtataka bakit natatagalan ang pagkuha ng bagong sentro. Sa kabilang banda, bagamat na ipanalo ng Phoenix Suns ang kanilang game kontra sa Los Angeles Clippers 111-109, muntikan pa rin naman sila ditong mag-choke sa huling 2 minuto nang mahabol pa ang double-digit na kalamangan. Mabuti na lang at nakaligtas pa sa pangunguna ni Kevin Durant, 24 points at Devin Booker, 26 points. Sa madaling salita, marami pa rin talagang kahinaan ng Suns na dapat nilang ayusin bago ang deadline kung gusto nilang makapasok sa playoffs at mag-compete. Ayon sa balita, desidido talaga ang Suns na makuha o kumuha ng isang star player para kina Durant at Booker. Pero imbes na si Jimmy Butler, ay balak nga po nila ngayong kunin si Zach LaVine mula sa Chicago Bulls. Hindi kagaya kay Butler, mas maayos nga po ang ugali ni LaVine kaya magkakasundo talaga sila ni Durant at Booker. Mas maganda rin naman ang performance ni Zach LaVine ngayon pagdating sa scoring at opensa na siguradong babagay sa Phoenix Suns.